Ngayong araw sa ating tanan. Malibayon ba ang tanan? Nagkakaroon sa Panginoon. Pagkakaroon tayo sa komunikasyon. Nagkapunta nga ng ano na para makasahanap siya na may kanina. Padayon kita sa pagdayon sa atong buhay na Diyos. Gawin sa atong mga kalot. Ang
Thank you, Lord. Bless every one of us this day, O God. Hangtod may kinabuhi, O God. Amang ka na dayawag, O Lord. Thank you, God. Salamat sa kusog inihintay ka namin. Lord, wala kami na ikalampanan. Labi na Lord God ang naakit ito sa mga problema, mga pagsilay, mga trials na ang katian, Lord. Wala kami na magagawang Ginoo, dili kami mo lang ang Lord. Kaya sayang kami Ginoo. Ang iyong nakapagdumaalan ka namin, nakapagpisit hindi ka namin Ginoo. Bisan mo sa pagkalayuan namin. Apa lang imong mong balin sa kalimutan sa imong mga anak. Ibong dibinis, Lord. Ginoo, karon nagabitan. Kami nagpapaubos sa mo ang pagpili. Nanayo kami o kapasailuan ka kanimo, Lord God, sa among mga kapakyasan, sa mga sala sa buwan sa unang-unang sa mga pinulungan, Lord. Hindi kami magpapadayon Ginoo sa mga pagsimba, Ginoo, kung ang kaya kami sa mga kinabuhi. Hindi kayo hinuwang kargaan kung ang kaya kami sa mga kinabuhi. Ihasa Ginoo ang hilo, Ginoo, sa mga sitwasyon. Salamat, Lord God, gabi na sa proteksyon, imong tiyaka. Sa mga gabi,
matag adlaw Ginoo. Salamat sa imo pag-atiman pagpantay ka namo Lord. Sa mga biyahe Ginoo, salamat Lord God sa matag adlaw sa mga trabaho, sa mga estudyante Ginoo sa ilang pag-eskwela. Salamat Ginoo sa imo pag-atiman kanila. Kung salamat Ginoo, ikaw nagpadayon na atiman sa imong mga kaanak Lord. Ilabi na sa problema Ginoo sa libong Pilipinas Lord God. Lord, kasayang kami Ginoo, hindi mo pasagdan ang imong mga kaanak-anak. Ilabi na Ginoo kung sila matinudanan diha kami. Wala yung posible ang mga pag-ampo Ginoo nga hindi mo lugod Ginoo. Salamat pa rin God sa naging mga kanaka-nagapadayon sa pagpamuhat sa imong bulaton. Lord, atimala sila. Atimala kami tanan Lord. I-bless Ginoo ang mga kalakalan niya dapat Ginoo. Sa imong templo karon Ginoo, ikaw ang kapadayon mag-bless ni tanan. Ilabi na Ginoo ang mga party sa imong panibahon. Ilabi na Ginoo sa mga pastor Ginoo dito Lord. Salamat Ginoo sa katubagan sa mga pag-ampo. Sa katubagan sa mga problema Ginoo, na kasulbaran, mga balantian at na kaayuhan. Thank you Lord. Wala ka nila, hindi na tayo pero namunta kundi ikaw lang Ginoo. Hanggang Ginoo, doon ang galing na buhay ang ikalimutan. Hanggang naghihinhawa may gusto pa kami Lord. Hindi ang kalisipan yung lamang Ginoo. Nakaupan ka na mo hanggang sa kanturan. Hanggang sa ito kaluhang pagpaling at kalimutan Lord. Ginoo, wala din kami na ipaglunan Ginoo kung hindi sa iyo lang Lord. Salamat sa pinagpalingan sa iyong kalimutan naman. Salamat sa iyong pagkabalikan, Panginoon sa iyong mga anak Lord. Lord, padayon ikaw mag-aupan sa panibawang karungatot tayo. Hindi lang panibawang Lord, wala kami na hindi na pasitungkan, wala kami na hindi nagdayaw ang napunta, kundi ikaw lang Ginoo. Gawmanan sa tanan, tag-iya sa tanan, buntagin sa kalimutan, tag-iya sa mong ginabuhi, Lord. Malipay kami Ginoo, kapag tayo kami. Tungkol nakita namin yung mga pinasahin na kumpanya sa krus sa Kalbaryo. Kung diin mo ang inianghat yung malang, Lord, na kami nahilo sa among mga sala, Ginoo, ang imong namili ka dugo, nagbayad ka na. Thank you, Lord God. Kinita ng Lord God, ang among panibawang ka, Lord. Among kinikinatugyan, kaya lamang sa pangalan ni Jesus, na among Diyos ang kabaw sa tanan, among personal na pagluto. Dalay ko ni kami no, naroon ko kung saan, ang lumubog nito. Akong ibalik na lang sa pangalan. Amen.
Nagapit sa tanan. God is good. All the time. All the time. God is good. Pagkatala doon, continue leading on the everlasting path. Pagkatala doon, kato sa word. Tanan. What a fellowship, what a joy divine, living on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, living on the everlasting arms. Safe and secure from all alarms. Living on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Safe and secure from all living on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Living on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, living on the everlasting arms. Safe and secure from all alarms. Living on the everlasting arms. Para sa ating responsibility, yung mga Bible sa pagdito. Ang ating responsibility makita sa John chapter 15 verses 1 to 16. Ako ay pagkabasahan ng may pagsinagdanay, ako pag-aunahan ng inyong pag-isigdan sa ulilihan ng inyong pag-isigdan. John chapter 15 verse 1. I am the true vine and my Father is the husbandman. If the branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth, that we may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruits of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in you, the same bringeth forth much fruit, for without me they can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth
what you will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Henceforth, I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Ato na yung pagkatumanan. Ye have not chosen me, But but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. Marami ang tatanong sa tunay na reliyon. Marami ang nalilito kung sino ang Panginoon. Marami ang naghahanap na siya ay maligtas, ngunit pumatahak sa maling landas. Kristo lang ang buhay, si Kristo lang ang daan. Siya ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Siya ang simula at ang katapusan. Manalig ang tanging si Kristo lang. Marami ang naging mula at inaakay ng pula. Marami ang naging binig, katotohanan ay di marinig. Marami ang tumatahak sa isang malawak na landas. Dulot ito sa hanging nagwawakas. Dahil si Kristo lang ang buhay, si Kristo lang ang daan. Siya ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Siya ang simula at ang katapusan. Manalig ang tanging si Kristo lang. Marami ang nagpapanggang, tao'y hindi bigat. Inakit siya sa salapi, at kayaman ang di nagtatagal. Marami ang naghahanap, maging sikat at matangyan. Kung sa langit sila'y hindi matatanggal. Dahil si Kristo lang ang buhay, si Kristo lang ang daan. Siya ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Siya ang simula at ang katapusan.
Manali kang tanging si Kristo lang. Si Kristo lang ang buhay, si Kristo lang ang daan. Siya ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Siya ang simula at ang katapusan. Manali kang tanging si Kristo lang. Manali kang tanging si Kristo lang. Manali kang tanging si Kristo lang. Okay, salamat din sa aking family. No, sa ambahan nun, ngayon yung in-offer subong. Nagkanta sina, patay na. Dahil salamat kay kinakanta ninyo ina. Nagapati ginako kung hindi ka mo kalago ni Orlando. Sinigaga, kung may mga Biblia kita, opti ako sa pagbukas ng aton nga mga Biblia. Makita ini sa Efeso, Kapitulo 5, versikulo 25 and following verses. Pinapangabay ko ang tanan nga magatindog agod sa pagtawag sa pulong sa Ginoo nga aton pagkakantahon. Ephesians chapter 5 verses 25 down to 28. Kamu nga mga bana, igugmaan ninyo ang inyong asawa. Pareho man sa pag-igugma ni Kristo sa Iglesia. Ginhalal pagaling niya ang iya kabuhi sa Iglesia. Agod batonon ini sang Dios pagkatapos nga matinluan paagi sa pagbautiso nga kaupod ang pulong sang Dios. Ginhimo niya ini agod nga ang Iglesia mabaton niya bilang iya asawa nga matahonggi. Balaan kag wala sing kasawayan. Pareho sa nobya nga wala sing depekto o kon korinot o kon ano nga mga diferensya. Verse 28, gani mga bana, dapat din maghigugma sa ila asawa pareho sa ila paghigugma sa ila kaugalingon nga lawas tungod nga ang asawa sa isalan. Ang nagahigugma sa iya asawa, nagahigugma sa iya kaugalingon. Verse 29, wala sing tawo nga wala nagahigugma sa iya kaugalingon nga lawas, kundi ginapakaon niya ini, kag ginaatipan amuman ina ang ginhimo ni Kristo sa aton sa iya Iglesia. Ginoo, salamat gid sa kaayo mo katulong sa amon kabuhi. Nga padayon ikaw, nga nagapanguna sa amon, ilabina sa imong nga proteksyon na ginhatag sa amon sa adlaw kagabi, nga wala Ginoo sa may mga katalagman nga nagakalatabo sa amon. Salamat gid sa imong pag-provide sa amon kinahanglanon, material man, physical, kag spiritual. Ganing Ginoo, opti kami sa siningatiyon sa amon nga pagsimba karon sa imo sa espiritu kag kamatuoran. Ihatag sa amon ang nagitnon nga kaalam, kahibalo, paghamo, pagintindi, agod nga magaguwag kami sa sining Iglesia nga ikaw ang nalipay sa amon kinabuhi.
Pasayuhaman kami sa among kalapasan nga nahimo pinagi sa pulong, sa buhat, kag sa unahon lang. Kaya hindi kami takos sa mga dayaw sa ibong ngalan sa siling na tiyon kung arali takda kang sala. Kaya salamat sa kapasayloanan, kapatawaran, nga imo gihatag sa amon sa silingagan, kay ikaw nagasiling kung ituhan namon ang amon nga mga sala, handa ikaw magpatawad sa siling nga mga kalapasan na nahimo namon sa matag adlaw nga tanan. Tugyan tuwing, kukulan na po kapagpasalamat nga ikaw magpatawad sa amon tanan. In Jesus' name, Amen. Pwede na kamo makaupo. Sa liwat, mayong agagid sa aton tanan. Mayong punta. Dalayawon ang Ginoo tungod sa iya kaayo kag natutong sa aton nga kinabuhi. No? Salamat gid man sa aton man nga praise and worship team. No? Nakita naton nga kaayo sa Ginoo, no, sa ila nga kinabuhi nga padayon nagpagamit. Kaya salamat gid, no, kay padayon nga mahimo naton ang buluhaton sa Ginoo. Kaya nakita naton ang kainiton nga sa pag-alagad sa iya, gabay nga hindi ina magakabugnaw. No? Kung ina may kainiton, mag-init pagin ang aton nga pag-alagad sa Ginoo. Okay? Tira naton makita nga sa kabuhi man ibudoy, no? May talent man yari, may gift man binatag sa Ginoo. No? Timing pod ang ang aton tamburin, no, sa kanta. Di ka mo sina, kapagamit ka ni si Budoy, how much more kita nga dito kag maayo ang aton panguna-una. Diba? Amuna naton ang gift, hindi naton taguon, ipagamit naton ina para sa pagdayaw sa aton Ginoo. Amen ba? No, amuna nga mayugin ang Ginoo, no, tungod sa kaayo niya sa aton kinabuhi. Ilabi na sa aton nga pag-alaga tira sa iya. Nga importante katama ang ginatawag ni Iglesia. Tungod kay nagasilibra kita sa siningang bulan sa church or foundation anniversary sa siningang iglesia. Kaya nakita natin kung paano ang Diyos nga nagaatipan since 1984 until now. Nga kung ano ang kaayo sa Ginoo sa aton nga kinabuhi. Sino dirigin pabayan sa Diyos taas kamot? Nag-aalaga ikaw sa Ginoo, nga wala niya ikaw ginatipan. No? Wala niya ikaw ginatipan, wala gin sabat ang imo pangamuyo, kag wala ikaw kabaton sa blessing nga nagahalin kira sa iya. Mayra? Why no? Kung wala niya kita ginpabayaan sa to, how much more gusto mo? Diba? Kung wala kita niya ginpabayaan, wala niya kita ginpasandan sa to pag nagliligan ng mga tuwing, ilabi na pag-abot sa pandemic. Sino nagutuman sa pandemic? Damo, no? Damo ang magusog. No? Ako lupay ito kung may pandemic kay damo ang ayuda. Diba? Nalipay po ko nga masakit ako kay damo po ko ayuda nga nabalon. Pero ang inyo ayuda na naubos na. Ha? Naubos na. Okay? I hope nga another ayuda. No? Din pilion ninyo kamo pag masakit na nagahatag kamo nga wala sakit or magmasakit kamo kay kamo na po ang tagaan. Di mayon. Bakit kay may kita maghatag basta wala lang sakit? Amen ba? Mas maayo nga sige lang kita naghatag
nga hindi magmasakit kaysa kita ang ginatagaan. Pero nalapati ako nga may plano ang Ginoo sa katagisan naton nga kinabuhi. Tungod kay ina isa ka pagpaligong sa aton nga pangalagad sa Ginoo nga ang mga kanakan sa Ginoo nagabinuligay. Amen ba? Bisan sa gamay lang nga butang, ingrid gani ang tinambal ni Jesus Christ kung makapainom ikaw sa isa ka baso nga tubig sa imo isig ka tao, kaangay na ang Dios ang imo ipainom. Biblikani na tubig lang. Di ba? Sino nakatisting diri kaon nga sige lang kakaon, walang inom tubig. Kaya Gawin mo? Bisan ano ka namin sa pagkaon, kung wala tubig, daw hindi mo kibabatyagan nga nabusog ikaw. Diba? O balik talo na to. Sige lang ka inom tubig. Wala isang kaon. Mabatyagan mo ba lang mabusog kung ikaw? Hindi. Ano kanina nga, sa aton nga kabuhi bilang isa ka anak sa Diyos. Nga ginpakita sa Ginoo sa aton nga kinabuhi ang mga butang nga dapat naton hangpon sa aton nga pagkinabuhi bilang isa ka anak sa Diyos. Ano ang plano sa Ginoo sa aton nga kinabuhi? According sa aton nga ginbasa sa chapter 5 verse 25. Ang ginamba niya, kamo nga mga bana, higugmaan ninyo ang inyo asawa. Siya, higugmaan ang inyo asawa. Pareho man sa pagigugma ni Kristo sa iglesia. Ginadal pa niya, ang ginadal pa galing niya ang iya kabuhi sa iglesia. So makita nato nga kung ano ang kaayo sa Ginoo sa ginatawag nga iglesia. Amen ba? Nga ang iglesia iya nga ginpakamatyan. Ang bana, dapat doon pakamatyan niya ang iya asawa. Amen ba? Amo na nga ginambal gani permi kung may kaswel, tilted, duas, part. Nga ang kamatayon, amo ang mga hatag sa ginatawag freedom sa mag-asawa. Di ba? Damo ang nagakalamatay sa mag-asawa tungod kay ginigugma niya ang iya asawa, ginigugma niya ang iya bana. Di ba nga? Kalabanan subong, gairinawan, kaga nagapinat niya na'y, tungod lang sa ginatawag gugma. Kaghanda siya magpakamatay. May ara gani nga nag-inunungay mag-asawa. Di ba? May ara gani mo na nalipat ako ano to nga year nga duhagin sila dungan patay. Namin no? Namin na siya. Dungan sila patay. Pero sa ilato namin, kaya mo to ang ila nga pagpakinsaan sa isa kag isa nga dungan sila. Sa inyo kapag-asawa, nagka-istoryahan na kamo, sino ang mauna? Ha? Bisan kung may sakit ikaw o kung wala, hindi ka makasigurado nga ang masakit doon mauna nga mapatay. Kaya may madamo nga masakit doon, kaya may madamo man nga maayo nga lawas, ang nauna napatay ang maayo nga lawas. May isa ka member sa church nga
ang iya tatay, kada simana, na-admit sa ospital. Kada simana. Ang ini nga bata man, pero sige po siya bully sa iya nga tatay. Ang ilang istorya sa Malipot, nabalitaan nila nga ang doktor nga nag-atipan sa iya nga tatay, napatay. Doktor ha, nga nag-atipan sa iya nga tatay. Nga ang iya nga tatay, kada simana, ngayon, o pwede ma-hospital. Karon niya, ginsugidan niya ang iya tatay. Sili niya tayo, ang imo pala na doktor, napatay. Isilip sa bata, tayo ikaw saan mo. Maapon mo na, balik-balik ka doon sa ospital. Kung yapon mapatay, ang doktor nga maayo nga lawas, ako pa ang una nga napatay. Diba? So, hindi garantiya kung may malakihan kita nga mauna kita nga mapatay. Kapin pa kung inhibian ikaw. Yan, no? Di ba may mga tao nga nabalita na napatay, pero galing why? Doon kayo naman mapatay. Sino nakataklat nila sa ng pagkato na sa Little Bagyo, ng traglado nila na may aral nila na duha ka pansyon. Sang naga-work pa kita sa Normon, arat na nakapansyon. So sa sinila nga tuwing, nakaagi ako, amo pala nasirado ang pansyon. How many years? Iway takbalo, no? Amo ganina nga, ang kaayo sa Ginoo sa aton nga kinabuhi, indipid naton mapakdan, kay nga ginigugma sa Dios ang iglesia. Amo na nga, ang Dios nagpakamatay sa ginatawag iglesia. Kaya kita ang matuod nga iglesia sa Dios. Ang aton mismo nga kaugalingon. Tungod kaya ginhambal niya diri sa New Testament, ang iglesia, amo ini ang ginatawag nga nag-refer ini sa ginatawag local group of believer. Nga ang importante ini. Pastor, pwede man kami nga makasimba sa amon balay. Kaya taon natin ang ginambal din sa Book of Philemon. Taon natin chapter 1 verse 2. Philemon. Chapter 1. Chapter 1 na lang siya. Verse 2. Ano ginambal niya? Nagapangamusta man kami kay Apria nga aton utod kay Archipos nga aton kapariho nga soldado ni Kristo. Kag sa mga tumuluo nga nagatipon dira sa imo balay sa pagsimba sa Dios. So may balay nga gintipunan ang mga soldado ni Kristo o anak ni Kristo. Kaya kita man nagabati nga ini nga iglesia amo ang balay sa Dios kay amo ini ang gimpuyan sa Dios. Ginpakita niya nga importante ang ini nga iglesia. Kay dira magapuyo ang Dios. Salamat, no? Kay nagapati kita nga ang Ginoo amo ang aton manluluwas. Ginimo tayo ni nagapadayon kita sa aton nga pag-alagad sa iya tungod kay ang Dios
amo ang tag-iya sa aton kinabuhi. Kag may mga matawag naton pagpakamaayo ang Dios kung kita matinud-anon sa aton kinabuhi. Amo na nga makasiling kita nga may mga dapat kita hangpon sa aton kabuhi nga ginalaw niya ini sa aton nga pagkinabuhi. Di ba? May mga blessing, ang mga ito no, kagapon sa aton speaker, may mga blessing nga unexpected. May mga balatian man nga expected. Di ba? Magabot lang sa aton. Magsiling kita nga bisan nga napreparahan na naton karong adlaw nga may katuan kita buwan pagkaabot sa tungang gabi. Mag-aabot ang unexpected nga mga balatian na hindi naton dinadahon sa aton nga kinabuhi. Amo na ang Ginoo nag-remind it purpose sa aton kabuhi. Nga wala kita kahibalo kung ano ang matabo sa aton buwas. Wala kita kahibalo. Amo na nga iban dako gyapon pamahiin bisan Kristohano no? Dapat waay na tayo no? Waay na sa pamahiin. Ano ba yung pamahiin sa Ilonggo? Ha? Dorowade? Dalong-dalong din ang Ilonggo, no? May kung sa mga Bisaya pala, tabi-tabi. Diba? Dorowade. Mga superstitious belief. Diba? Kita galit ko nga Kristohano na may arap pa nga ginasibig nga loya. Diba? Eh, sino nga na hindi nga nakasibig loya? Kaya butangan pag-inahos. Yeah. May ahos pa? May sibuyas pa? Kinilaw naman niya. Yeah. Kung sa isla pa, paksiw na. Kaya kumpleto na. Di ba? May mga pamahiin ganon kita. No? Ang iglesia iyan, ginpakamatyan na ni Kristo. Di ba? Kaya ang ato niya, tindugan naton. Kaya kita, amo ang steward ni Kristo. Mga steward kita, mga tinugyanan kita. Kaya ang gintugyan sa aton, tindugan naton, pamatutaan naton sa aton nga kinabuhi, nga ina, ginatag sa Ginoo sa aton, kagagapati kita, nga tagiya sina amo ang Diyos, kagwalain, tao, o malain nga espiritu, nga magatudlag sa sina nga mga bulan. Anak kita sa Ginoo, di ba? Ako magpasalamat gani nga sa kaayo sa Ginoo, ilabi na sa gitawang iglesia. Kaya nga, kapila ako nakatulog din. Hindi na iglesia. Ang kanila, mas maayo pa daw magtulog ikaw sa patio kaysa simbahan. Pero ako, mas namigin ang simbahan tulugan kaysa patio. Okay? Sino sa inyo ang loyang matulog sa patio kaysa simbahan? Kami simbahan, dahil sa atong simbahan, may sungga, may electric pa. Patio iya, base ko kanton ka pa to manok, kanton ka kalawot, maulanan ka pa to. Di ba? Kaya ang inakandukan ang simbahan. Kaya kung matulog ikaw, pagkabugtaw mo, gaila ang posisyon mo. Pinami ganina. Di ba? Kung ang imo uluhan pakanto sa duwa, pagkaaga, pagpunta mo, ari na rin pakanto sa dito. Ba't sinimon na yung punta? Di ba tayan ka? Di ba? Ano naman? Ang magaling na nga, sa kabuhin na doon,
may ana nga gahong nga ginhatag sa aton sa Ginoo. Nga dapat hindi kita mahadlok kay palaga sa Dios ang iglesia. Sipon din naton ang ginbaya sa Dios sa iglesia amo ang iya hamili nga dugo. Kapinali sa sinagahamili nga dugo, ginhatagan kita sa Dios sa kinamatarong nga mangin anak niya. Kag hindi dapat kita mahadlok. Ano ginambal niya sa Psalms? Chapter 23 verse 1. Sino nakamemorize? The Lord is my shepherd. Siya ang aton magbalantay. Nga akon kita lang isa sa aton balay hadlok kita. Nga akon kita lang isa maglakat hadlok kita. Nga ang aton verse, the Lord is my shepherd. Oh, si Manay Judith, nag-isahan mo lang sa balay niya. Diba? Nga matulog ikaw. Nga kaupod mo ang Ginoo. Si Ate P, may upod kita, why na, mag-isahan ko lang. Oh, ang Diyos, kaupod mo. Nga matulog ikaw. Pero kayo yung sunod na, nag-istar man ako, pila ka adlaw, ako lang isa. Kaya gintistingan ko gin kung tuod na ginahambal sa palibot nga may ara dira tamaw. Kaya bantong na lang sa palibot. Kaya sa dobi, dira grabe ang hilamon nga tapos ang suga, gapiraw-piraw. Amo na mga bata, mag-agi dagat na langan. Kaya hadlok. Pila ka gabi, ginobserbahan ko, wala man nagdiwat ang akong posisyon. Kaya kung may upod ko, bulahan din ako kung tuod nga nagalisok. Kaya pagpilinan na mo ang pangayuan, di ba? Gaya ka na sa imo abilidad. Oh. Kundi, magbakasyon ka sa ibang lugar. Oh, dalon nyo lang po. Kundi, huwag pamasahe, libre. Nga matulog ikaw. Kaya ang ginhatag sa Ginoo sa aton, mas gamhanan pa kita sa mga hindi nga makita nga mga tao. Or sa mga hindi makita nga mga espiritu. Kaya naton kalaban espiritu, no? Kag nakita naton iya ang kaayo sa Ginoo sa ginatawag nga iglesia. Kay iya inigin pakamadyan, kag nakita naton kung ano kabilituhon ini sa Dios para sa aton kinabuhi. Nga nagsiling si Apostol Pablo nga ang kamatayon para sa iya hindi kabildihan kadalagan. Nga ang ginhambal diri sa kay Sermista David nga kung mapatay ang iya pinalangga nga anak nasakitan ang Dios. Tungod kay bilihon kita at tubangan sa Ginoo. Amo nang hindi kita dapat magkahadlok sa aton nga pag-alagad sa Dios. Bagay, iman po na ating malam naman ang sila. May edad naman ang sila. Hindi naman ang sila pag-ilagtan. Pero may arap ba yan ito nga 79 years old. Pero dili sa aton, dili sa Maynila. Nga ginrate. 79 years old. May lang, guys, Manay Judith, lampas na, o pinta. Ang protection sa Ginoo, diba? Ang pagpalaga sa Ginoo sa iya kinabuhi. Nanay ko, 86 years old. Siya lang po isa sa balay. Hindi siya gusto mo nga ugdan sa apo. Kaya nagahudan siya. No? Daw ako ang nakasunod sa ako nanay. Kung magmasakit ako, gusto ko nga ako lang naglinom ba lang? Hindi gahon.
Di ba no? Amo na kalabanan nga dapat naton man intindimon. Sa isa kag isa, ilalim na sa aton nga pag-alagad sa Dios. May iban po nga malipayon, no? Sa mga butang nga ila usab nga na-experiensyahan. Ilabi na sa ilang nga pag-alagad sa Ginoo. So, doon mo naton nga isa kita sa Dios agud nga may ara kita nga pag-ugyonanay ara ang spirit of unity kay amo ini ang ginapangita sa Ginoo sa aton kinabuhi. Ilabi na nga makita sa Dios ang iya nga mga kanagan nga nagapadayon sa pag-alagad sa iya. Diba ang parables ni Jesus Christ? Biyaan niya ang 99 kakarnero, pangitaon niya ang isa nga nadulat. Tama ba? Ngaman, kay panangga sa Diyos, pisan ang isa. Gibiyaan niya ang 99, pangitaon niya ang isa. Si Mrs. nadula ang among manok, iya ginpangita. Pero siling ko sa iya, hindi na ina ang pagpangita. Bisan ano muna kapangita, kay dinluto na nila, hindi mo na ina makita. Ang imo na lang dira, pasalamati ang Ginoo nga pinaagi sa imo manok nga ginsagot nakatilaw sila. Ayaw po itong magsiling kapatid, manunlan sila. Diba? Dapat malipayon sila. Diba? Dapat mabusog sila. At least, nakabuti ka. Kung mapatay itong nagkuha, at least, nakahatag ka. Diba? Pero ako itong kabangdanan, sa iya po na kamatayon. Ha? Amo na sa atong kabuhi, ilang sa kanak sa Diyos, ilabi na sa siningay niya. Kinpili kita sa Diyos, nga mag-isa. Kinpili kita sa Diyos, agud nga magadayaw sa iya. Kinpili kita sa Diyos, agud nga maghimo sa iya nga mga ulmaton. Ang aton ibalon, amo ang pagkamatinunanon sa pag-alagad sa iyo. Kaya kung ano ang aton pangayoon, siling ang Diyos, ihatag niya ini sa aton. Kag nagapati ako nga ang promisa sa Ginoo, nagapati ako nga wala nagabuti ang Ginoo, nagapati ako nga hindi butigon ang aton Ginoo, ginatuman niya kung ano ang iya ikinahambal para sa iya nga mga kanagan. Kung kita mangayo, hatagan niya. Kung kita manuntok, ablihan niya. Ano ba? Kung kita manawag sa iya, sabton niya kita. Ina nga promisa sa Diyos, matungkol ina. Dapat natin huktan bilang isa ka iglesia, nga iglesia na ini, ginpakamatian niya. Kag mahal ang iya nga ginbayad sa aton nga kinabuhi. That's why lipayon naton ang Ginoo tungod sa iya kabuganahan sa aton, sa iya nga pagatipan sa aton, agud nga sa aton nga pagkabuhi malipay ang Dios. Silingan tuban mo lipaya ang imo Dios. Lipaya ang Dios sa imo nga kinabuhi. Kay dira imo nga badan nga hindi kita pagpabayan sa Ginoo. Lord, salamat din sa siningat yon. Salamat sa imo nga mga pulong. Kabay ka mga blessing nga kung sa diin ikaw ang malipay sa among kabuhi. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Para sa ating na tithes and offering, maghahatag kami sa isa ang kahambahanan na nagasiling hawid ng pasasalamat.
buhay ko ito, tila ba wala na pag-ibig sa'yo. Sa kanilang pag-ibig mo, ilalay sa mundo, nabigay ang pag-asa sa bawat isa. Bigyan mo ng kulay, tutulungan, bigyan ng pagmamahal, di ang tunay. Lubos ng ligaya, buot na nadarama. Puso't isip ko'y payapan, ukay saya sa piling ng Ama. Isang ibig makikita sa mukha na hindi maiba, liwanag ang nadarama. Kaya't ako'y awit ng pasasalamat. Laban mo ang ugat kong nagkasala sa'yo. Ang luma kong pagkatao'y iyong pinago. Buhay na walang hanggan, namakan sa'yo. Kaya't awit ang alay ko. Oray saya sa piling ng Ama. Isang ibig makikita sa mukha na hindi maitigpan, liwanag ang nadarama. Iyan awit ko'y awit ng Ukay saya sa piling ng Ama. Isang ibig makikita sa mukha na hindi maiba, liwanag ang nadarama. Iyan ko'y awit ng Diyos namin na nasa langit, kami po yan nagpapasalamat sa iyo sa balang ko sa pagkat na ganito namin sa bahay mo. Papasalamat kami sa atas mong protection. Papasalamat kami, Lord, sa blessing na gabot. Materially, spiritually, financially, sa kanila
mga iman na dapat salamat. Mag-pray kita. Diyos naman niya sa langit, sa layang ikaw na Diyos, Diyos na padayon ang imo kapag igugma sa amon, padayon ang imo pagtatak sa amon. Sila din ito ay pagpilihin ng Iglesia. Kung sa nilamay, ay kawid ang nagpagpupod. Sabay pa na padayon ikaw ang mga maayon din, na kumitahin ang sana ikaw agad magpadayon. Ay salamat din sa mga kanakani mo, ngayon tayo sa pagpangalakan din. Pagpangalakan ka sa iyo, sinilipin siya o Lord. Then kami na maging daragdag ka ehemplo Lord sa malikot na yung mga kanakani ka nakalayo sa pagpangalakan ka sa iyo. Salamat sa mga mensahe na aming sa Roma na nabayan. Alin sa imong pinalangga at pinalagad. Salamat sa mga alam, sa imong alam, salamat o Lord na among kanya ang mga pagdalingon niya sa Lord kami ang daman niya mag-lukyat sa imong magpapatong o Lord sa mga mensahe na nag-aking sa imong. Kali, Iblis, ang tanan, salamat sa imong maagamay nga natinatapos namon na amon paniba sila sa imo sa mga ka-iblis ang mga kabataan sa mga people sa mga Lord. Salamat na
hari at kami na nagpadayon, nag-inisod sa padayon sa pagpangalaga sa iyo. Kung maagamay, salamat sa ibo na kulit sa amon. Kung maaga, dahil sa may tulog kami ng lipsi sa amon ng mga pagkalayo, sa Lord, mapalawin kami na safety ka, manipayo ko kami nag-pray sa iyo, napadayon, nangyayatan mo, ang Espiritu Lord sa unity, Espiritu Lord sa pagigugma sa sining Ecclesia o God. Kaya sa iyo, napag-namon ang masarayawan at mapagkasalamat lamang sa pangalan ni Jesus. Karon ang gugma sa kamay, ang gugma sa kanan, kang gugma sa Balang Espiritu Santo kag ang bugay sa gihapon magapabilin sa aton tugtog sa walay katugtugan kamay ka.